Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Heat, hiningi si Rui Hachimura, Dalton Knecht at isang first round pick para kay Wiggins. Asking price ng Jazz para kay Walker Kessler, inilantad. Kayang-kaya ng Lakers, Warriors at iba pang team. At asking price ng Warriors kay Kuminga sa Kings, inilantad. Nagulat ang mga fans. Kung umaasa ang Los Angeles Lakers na makuha si Andrew Wiggins sa pamamagitan ng trade, tiyak na papatawan sila ng mataas na halaga ng Miami Heat. Ayon sa NBA insider na si Jovan Buha, nais ng Heat na kapalit ni Wiggins ang isang package na binubuo ni Dalton Knecht, Rui Hachimura at isang first round draft pick mula sa Lakers. Hindi ito nalalayo sa package na handang ibigay ng Lakers para kay Mark Williams bago ang trade deadline noong Pebrero. Orihinal na pumayag ang Lakers na ipadala sina Knecht, Cam Reddish at isang first round pick sa Charlotte Hornets. Ngunit binawi nila ang kasunduan matapos umanong magtaas ng red flag ang kanilang medical staff hinggil sa kalusugan ni Williams. Mataas ito para kay Wiggins na nagkaroon ng mahahabang yugto ng dekalidad na paglalaro sa kanyang career. Ang 30 taon na player ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Golden State Warriors na nagtapos sa isang kampyonato sa NBA Finals. Napabilang si Wiggins sa All-Star team noong taong iyon. Sa nakalipas na 5 season, naging matatag siyang performer na may average na 16 na puntos kada laro sa 46% na shooting, 38% mula sa 3-point range at 4 na rebounds. Matapos ang ikawalong pwesto sa Eastern Conference noong nakaraang season, tila bukas na ang Heat sa pagbabago ng kanilang lineup. Ayon sa mga ulat, isinama nila si Wiggins sa kanilang mga offer sa Phoenix Suns para kay Kevin Durant bago ito matrade sa Houston Rockets. Isa pang posibleng hadlang para sa anumang team na nais kunin si Wiggins ay ang kanyang kontrata. May utang pa sa kanya na $28 milyong para sa susunod na season at mayroong player option na $30 milyong para sa mga susunod na season. Ginawa ng Lakers ang kanilang unang malaking hakbang ngayong off-season nitong Huwebes nang pumayag silang bigyan si DeAndre Ayton ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $16 na milyong upang punan ang pwesto sa gitna. Kahit na nadagdagan na ang lineup ng Lakers sa pamamagitan ni Ayton at Jake LaRavia sa free agency, malayo pa rin sila sa pagkakaroon ng championship caliber na roster. Makakatulong si Wiggins sa pagpapalalim ng wing rotation ng Lakers, ngunit kailangan nilang pag-isipan kung sulit bang ibigay ang hinihingi ng Heat o manatili sa kasalukuyang direksyon na may pananaw sa pangmatagalang kinabukasan. Sa sumunod na balita naman, malinaw na ang Utah Jazz ay nasa yugto ng rebuilding at nakipaghiwalay na sa marami sa kanilang mga franchise players nitong mga nakaraang taon. Isa si Walker Kessler sa mga kapanapanabik na young big men sa NBA, kaya maaaring makakuha ang Jazz ng malaking kapalit kung ipagpapalit nila siya ngayong off-season. Isang NBA insider ang nagbunyag ng hinihinging kapalit ng Utah sa isang trade para kay Kessler. Maraming teams ngayon ang nangangailangan ng sentro at si Walker Kessler ay isa sa mga pangunahing pangalan na pinag-uusapan sa mga trade talk. Ibinunyag ng NBA reporter na si Jovan Buha ang asking price para kay Kessler. Nais ng Jazz na makakuha ng isang dekalidad na batang player kasama ang 2 draft picks. Batay sa mga naipakita ni Kessler sa unang 3 taon ng kanyang career, patas na halaga ito na kayang tumbasan ng ilang team. Si Kessler ay pinili ng Jazz bilang ika-22 overall pick. Noong nakaraang season, nagtala si Kessler ng average na 11 puntos, 12 rebounds at 2 blocks kada laro. Si Kessler ay magiging restricted free agent sa susunod na off-season at inaasahang makakatanggap ng malaking kontrata, isang bagay na dapat isaalang-alang ng mga team na interesado sa kanya. Sa huling balita, umuugong ang mga tsismis nitong Huwebes tungkol sa posibilidad ng paglipat ni Jonathan Kuminga sa Sacramento Kings kung saan tila may seryosong interes ang kalabang koponan sa Pacific Division sa forward ng Golden State Warriors. Gayunpaman, ang naiulat na offer ng Kings para kay Kuminga sa isang sign and trade ay kapos at halos katawa-tawa. Ayon kina Ali Tanawala at Tristy Rodriguez ng NBC Sports, may 3 team trade na pinag-uusapan kung saan mapupunta si Malik Monk sa Detroit Pistons, sina Kuminga at Dennis Schroeder sa Kings at sina Dario Saric, Devin Carter at 2 second round picks sa Warriors.
Sa kabutihang palad, tila hindi ito sineseryoso ng Golden State. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic na nagulat matapos ang balita na walang kasunduang malapit ng matapos kaugnay kay Jonathan Kuminga sa pagtatapos ng ikatlong araw ng free agency. Kung totoo ngang interesado ang Kings kay sa kanya gaya ng mga lumabas na ulat sa huling 24 na oras, may isang malinaw na sagot ang Warriors, hingin si Keegan Murray kapalit. Maaaring ibaba agad ni GM Scott Perry ng Sacramento ang telepono, ngunit mas makatuwiran ito kumpara sa offer na sina Saric, Carter at 2 second round picks. Noong Mayo pa lang, ipinaliwanag ni Jack Simone kung bakit may saysay ang isang Kuminga-Murray trade kahit bago pa lumitaw ang interes ng Kings sa 22 taon na forward. Kung handa ang Kings na umatras ng kaunti sa darating na season at bigyan si Kuminga ng mas matatag na role at playing time na hindi niya nakuha sa Warriors, maaaring ito'y magbunga sa hinaharap kung mag-perform siya sa antas na inaasahan niya. Sa ngayon, si Murray ang mas mahusay na player lalo na sa short term. Ang taas niya at kakayahang mag-shoot mula sa labas ay swak sa mga veteranong sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Makatwiran din ito sa aspeto ng sweldo. May kontrata siyang nagkakahalaga ng $11 milyong sa susunod na season kaya kayang i-match ang salary requirements sa ilalim ng base year compensation rule. Dahil tila walang interes ang Warriors kay Malik Monk, dapat malinaw ang posisyon nila sa Kings. Isuko si Murray o tapusin na ang usapan. Sa ganitong paraan, maaari nilang ituon ang pansin sa pagpapanatili kay Kuminga o paggalugad ng ibang trade options sa iba pang teams. Galit at nagtatawa na ng fans ng Golden State matapos lumabas ang balita ng naturang trade proposal, habang ang front office ay tila naghahanap pa rin ng malinaw na direksyon para kay Kuminga, isang restricted free agent. Lalo pang lumakas ang spekulasyon nitong huli ng Huwebes kaugnay ng interes ng Kings at posibleng sign and trade scenario. Maraming pangalan ang lumitaw sa social media kung sino ang maaaring kapalit ni Kuminga, kabilang sina DeMar DeRozan, Malik Monk at Keegan Murray. Ang pangalan na hindi inaasahang mabanggit ay si Dario Saric, isang former player ng Warriors na halos hindi na nagamit 15 hanggang 16 na buwan na ang nakaraan. Noong nakaraang season, naglaro lang siya ng 16 na games at 210 minuto para sa Denver Nuggets sa kabila ng pangangailangan nila ng backup sa 3-time MVP na si Nikola Jokic. Na-trade na rin si Saric ngayong off-season para kay Jonas Valanciunas at tila sinusubukan na siyang ipasa ng Kings sa Warriors, isang hakbang na ikinagalit ng maraming fans. Kung si Carter man ang best asset sa offer, hindi rin ito ganoon kabigat. Bilang second-year guard na may average na 4 na puntos, 2 rebounds at 1 assists sa 37% na shooting, hindi siya sapat na kabayaran sa potensyal ni Kuminga. Sa kabutihang palad, mukhang wala pang kasunduang formal at patuloy pa ang usapan. Ayon ulit kay Anthony Slater ng The Athletic, wala pa ring kasunduang malapit sa pagtatapos para sa kanya. Sa ika-4 na araw ng free agency, patuloy ang panggigigil at paghihintay ng mga fans. Ngunit mas gugustuhin na nilang patagalin pa ito kaysa tanggapin ang isang trade na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kinabukasan ng team.